Isa po ang patay matapos tamaan ng mortar ang isang bahay sa Barangay Tetuan sa Zamboanga City. Bukod dito, pinasabugan din ang isang bus station sa lungsod kagabi. Ayon sa militar, hindi nanggaling sa kanilang kampo ang mga pampasabog dahil wala sa naturang mga barangay ang kanilang operasyon laban sa MNLF. Si George Bandola para sa detalye. Dalawang miyembro ng isang pamilyang sugatan makarang tamaan ng pinaniniwalaang mortar ang kanilang bahay sa Don Alfaro Street, Barangay Tetuan, Zamboanga City. Di kalayuan sa lugar ng bakbakan sa pagitan ng militar at MNLF Rebels Miswari Group. Ang mga ito ay sina Norma Leodones, 71 anyos at manugang na si Jacqueline. Malubhang tinamaan daw sa paa ang 71 anyos na biktima habang may tama naman ng shrapnel sa likod si Jacqueline base sa kwento ng asawang si Nestor Leodones. Patuloy na inaalam ng mga otoridad kung saan nang agad namang dumistansya ang militar sa pagsasabing hindi maaaring manggaling sa militar ang mortar dahil wala naman daw sa Barangay Tetuan ang mga kalaban. Opo ako. Pero may narinig na lang ako na parang gumagunon, yung parang sipol, doon na sumabog na. Pagtalong ko dito baba, nakita ko parang madilim na eh. Ito na nga oh. Tapos hinahanap ko asawa ko, nanay ko, nakita ko asawa ko nandyan. Nasa baba na siya eh. Tapos nanay ko, hinahanap ko. Nung nakita ko, nasa baba na. Durog na yung paa. So far, wala naman na-fire ng mortar dun sa military eh. Hindi pa matukoy ng mga otoridad kung diversionary tactics sa mga ganitong pagkatake ng MNLF para mailigaw ang mga otoridad sa kanilang paghuli sa mga natitirang miyembro ng MNLF. Biyernes ng gabi sa ika-12 araw ng tensyon, pinasabugan ng BL Bus Terminal sa Barangay Labuan. Tatlo ang patay na sina Milito Orquijo, bus conductor at mga bus washers na sina Hudson Ginilak at Alison Saavedra. Sugatan din ang driver na si Belio Domingo. Pinaniniwalaang itinanim ang isang improvised explosive device sa baggage compartment ng bus nito. Sa Barangay Labuan, pinaniniwalaang napatay ang asawa ni Javier Malik at isang kaanak ng tangkaying tumakas na mga ito. Pero bago ito, ng gabi, binalot ng takot ang media boundary sa Barangay Santa Catalina. Isang improvised explosive device kasi ang nakitang itinanim sa isang bakanting lote malapit sa setup ng mga media na tumututok sa bakbakan. Agad namang nakontain ito ng mga otoridad. Isa sa mga pinaniniwalaang taktika ngayon ng mga MNLF RUG members at mga supporters ng mga ito ang pagtatanim ng bomba o IED sa mga matataong lugar matapos na unti-unting malipol ang mga tauhan ni Malik. Mula sa Zamboanga City, kasama sina Eddie Arellano at Julius Masayo ng PTV Davao at si Joel Mamaril para sa Telebisyon ng Bayan, George Bandola.